talagang alis ako sa Q-line about sa work at saka family. Pipiliin ko talaga yung family ko kasi usap na kami ni Mark na soon talaga na mag-quit ako. Mapipilitan din akong i-give up itong aking long haul. Laksa, decided ka na talaga. Kinausap ka sa opisina, di ba? Yeah. Mga Joy, mga Jay, may mood today. Good morning internet, good morning, good afternoon internet, good afternoon viewers. Na ako karon sa Saskatoon sa Q-Line Wash Bay. Kararating ko lang, galing ako ng Lloydminster, doon ako natulog. Ngayon, pahugas na naman ako ng truck dahil kahapon masyadong malikabok. Hello mga boss. Okay. Mga Choy. So nandito ako ngayon sa shop sa Wash Bay ng Q-Line kasi meron akong pipikapin na load sa Regina tomorrow, Friday, papuntang Seattle. Dumaan muna ako dito kasi magpapalit ulit ako ng 2 gulong. And then may pipikapin akong pinabili ko sa opisina na I think para sa truck. And then kausapin ko yung safety ko. Okay, naingay. Kausapin ko yung safety ko tungkol dun sa nabasag na salamin ng aking dinala na equipment sa loft head. Now, tatanong kayo, hindi ba yun i-charge sa'yo ng company? Hindi, ano yun siya? Under ng insurance yung pagkabasag ng salamin. Kaya first time nangyari sa akin yon dahil nakalimutan kong maglagay ng tarp. Kaya lessons learned. The next time around, nawala din sa isip ko na yung aking pupuntahan na farm ay rough road. Nung pumasok na ako dun sa area ng farm area, doon ko lang naisip na delikado yung aking salamin sa taas. Kaya it is what it is. Nangyari na, nabasag. That's okay, salamin lang naman yan, pwedeng palitan yan. But ang malaga, safe and sound. Yun nga lang, may basag yung salamin, but okay pa rin. Walang damage na iba, kundi salamin lang. Madaling palitan yon. So pagkatapos ko dito, punta ako ng yard, kabilang yard, palit ng gulong, punta sa safety, kausap yung safety, and then I think I'm gonna meet Manoy today and drive na ako papuntang Regina siguro. Baka bukas siguro ng umaga or baka magpapalipas muna ako ng gabi dito sa yard. Then bukas ng umaga drive ako papuntang Regina para pick-upin ko yung aking load papuntang Seattle. Yung load na yon dapat yun kay Manoy. Binigay sa akin, I don't know. And yung load na yon kinuha nila Manoy from Seattle, dinala ng Regina. Kasi yung equipment na yon papunta ng Alaska. Pero hindi ako magdadala. Siguro may kailangan lang i-refurbish or ayusin yung equipment na yon. Kaya dinala sa Regina. Now, tapos na yung equipment, ready na ulit sa panibagong for another years. Bibit-biting ko na naman siya from Regina papuntang Seattle. Ang dami naming mga heavy haul na mga trailer, walang biyahe. Yeah, kita nyo? Ang dami niyan. Walang biyahe. Maraming biyahe sa amin flatbed. Yung mga puti na yan papuntang Amerika.
Sa RGN, mahina din kami sa RGN yan. Yan ang maraming load. Pati doon, marami pa doon sa harap. So pupunta muna ako dito para i-fix ko tong aking lead light. Okay, check na yung ilaw. Nilagyan lang ng zip tie. Then next naman dun sa yard ng Q-Line shop, may mga binibinta na naman truck, oh. Tinanggalan na ng sticker. I don't know if nandyan si 1447 kasama. May mga number pa naman sila eh. 1379, dalawang Peterbilt, tatlong Cascadia. Wala. 1376, wala pa, di pa kasama dyan. Binibinta na nila pag wala ng ano, nasa 800,000 na. Okay, balik ulit ako dun sa wash bay dahil busy yung aming tireman, si Ron. Kaya dito doon nila papalitan ng gulong sa wash bay uli, I mean sa shop, sa kabilang shop na ito. Door 6. Dito na ako sa door 6 namin para palitan ng gulong. Kikita nyo itong ano, box sa likod. Ito yung in-order ko dito sa kampanya. Ito ay accessories ng truck. Okay, accessories ng truck. Dito sa gilid. So dumating na, takes weeks. Pero ang laki ng box. Sabayan na rin ako. Unboxing na natin to. Nag-request ako sa kanila dahil sabi ko, pag umuulan, binubuksan ko yung bintana kasi walang visor sa gilid eh, yung rain visor. Nababasa pag... Oh! Oh lala. Peterbilt na visor. Oh lala. Nice sa gilid. Laki pala nito. Kasi hindi kasama to sa pag-order ng truck, yung mga accessories na ito. I think this one is $200 man. So ito dito sa side. Dito ang isa sa kabilang side. O diba? Meron akong visor. Mas lalo nang gumagwapo si Portagol ngayon. Wala na. Okay, itong visor na ito sa gilid, ganyan na magiging itsura niya. But ang tanong, paano? Kasi meron to eh. Ha. So kailangan tanggalin to siya. Pangit naman pag nakaganyan. Nasa gilid yan dito. Meron lang siya, oh. May plastic. Anyway, hindi ko muna siya ikakabit. Pag-aaralan ko muna dahil paano ko tatanggalin to? Inipit lang to. Inipit lang. Yeah, inipit lang pala to.
Yan no. Yeah, inipit lang siya. Oho. Balik pa men. Sorry. Naka-tape lang din siya oh. Okay. So anyway, and anyhow, ito na yun. Sana hindi siya matatanggal guys. Masyado ka ng explode mark ko ah. Sana magtatagal tong ano na to, tape na to. Holy moly. Hindi ito. Sa kabila to eh. Sa kabila to man. Belmore, because you drive heavy duty. Wow, may sticker pang kasama. And peel off 5 cm. Okay. Please remove the protective film from this point. Alcohol pre-pad. Yes, sir. Okay. Ito yung dito sa side. Kasi pag winter time, then medyo foggy ang loob. Or gusto mo mag-smoke. Kasi pag ako naninigarilyo ako, pero hindi ako smoker, no? Na chain smoker. Naninigarilyo ako pero ayaw kong yung aking sigarilyo ay pumapasok sa loob ng truck. Kaya binubuksan ko yung bintana para makalabas siya. Ayaw kong mabaho sa loob eh. Ngayon, pag winter time or umuulan, kailangan mong buksan yung bintana mo. Ganyan, buksan mo yung bintana. Diba? Saglit lang. Dikit agad man. Belmore. You know. Ang gwapo man. Oh, diba? Kakaiba siya ngayon. Siya lang meron ganyan sa Q-Line.
Wee! O, di ba pag umaya ko yung lilinisin. Mga ito lilinisin. Gagawin ko pa yung kabila eh. O, di ba? Pag nag-smoke ako, buksan mo lang siyang kunti. Tama na siya. Yung kabila, mamaya na yun. See? Nice ba, guys? Mga chuy. Di ba? Siya lang kakaibang ganyan. Meron siyang ano. Meron siyang smoke. Anong tawag niyo dito? Sa akin, rain visor eh. Side visor. Window visor. Alright. Bago to, Bray? Ah, bago. New. Ah, yeah. Yun lang kasi yung aking rim papalitan ng luma. Ito na yung itsura ng gulong, oh. Wala na, ubos na dito eh. Yeah, paubos na rin dito. So nung nandun ako sa Brandon, papalitan sila ng 4, but sabi ko no, 2 lang ipalit mo kasi baka may chance na makapasok ako ng makabalik ako ng Q-line sa Saskatoon. Dito ko na mapalitan. Pudpud na siya. Pero dito na side, pangit na yung ano niya eh. Bako-bako na siya eh. Oh, dito makapal pa oh. Yeah, makapal pa. Ayun, medyo malinis din naman pala eh. Match lang. So bago yung sa kabila, bago din dito. Yung natin pangit na. Ilang torque to? 500? Ha? Okay na? Kabila din? Kabila ba? O kasi ya, binaklas yan eh. Dahil alam mo natanggal yung brake lining yan. Tanggal? Oo, yung dalawa, both sides. Paano natanggal? Nawala siya sa posisyon eh. Pagpalit ng gulong na ito, naka ano na siya, yung lumabas na ng konti doon sa ano, brake drum. Oo. Kaya dinala ko siya sa ano, dinala ko siya sa Winkler, sa shop natin doon. Ginawa ni Pedro. Oo. Yan na yata. Yun. Thank you, Bray. Yes. So after 100 kilometers? Oo. Yeah, sige. Salamat ah. Then balik na naman ako dun sa opisina. Balik ako sa opisina. May papasa pa ako mga dokumento eh.
ako ng coupon ban. Wala na akong coupon ban dito para sa aking mga paperworks, mga ECE, ECI. Kaya pag nakarating ako dito sa Saskatoon, kailangan makumpleto ko yung dapat ipagawa para pagbalik ulit sa highway, wala na akong ibang iisipin ba na nakalimutan ko. So kailangan dito, on the way ka pa lang, kailangan isipin mo na yung kailangan mong ipagawa sa kumpanya. Kasi libre naman, hindi naman sila charge. Bumayad lang sila ng nagbayad lang sila ng gulong. Nagpapalit ako sa brand doon ng 2 gulong, yun. Pero yung sobra nga, itong isa pang extra na gulong, 2, hindi ko pinapalitan dahil sobra naman, no? Kung 4 talaga. So nagkataon na pabalik ako dito, brand yung gulong ulit. Okay. Where is that? Holy smoly. Sorry. Pilit man dayon. Sa pilit and birds. Allah. Allah, isang pilit birds. Yes sir. Guwapo. Guwapo men, guwapo. So yun nga, kumuha na ako ng mga flags kasi lagi akong nahuhulugan ang flags. 1 inch na ratchet para dun sa likod, 3. Okay. Utility ratchet. Utility nito, wala tong working load limit guys. Yeah. And then magnetic. Magnetic 4. 8 flags sa sides. And Q-line na paper lug. So bakit kailangan ko pa ng paper lug? Meron naman akong ilag na ginagamit. Required kasi ito siya. Once na mag-malfunction ang iyong ilag, so kailangan meron kang continuous itong vehicle inspection report,
So kumuha na rin ako ng some bundle para in case mag-malfunction siya. Well, mga paperwork na to, mga trip sheet. And then shout out kay Dominic. I got your letter, boy. Dominic from Edmonton. Yeah, Oilers, blah blah blah. Thank you so much, Dominic. And a bundle of white paper, coupon bond, kasi pag nagpiprint kami ng mga tawag dito, ECI, ECE or permit. So I need those things there. Lilinis ako ng truck ngayon. Hello mga choy. So yeah, natapos ko na lahat yung sa truck. And nandito pa rin ako sa Q-Line Yard. And nandito si Ken, si Manoy. And it's a bad news or yeah. Well, may mga tao kasi kanya-kanyang priorities sa life. Anyway, Noy, sabihin mo na sa kanila. Akong gamit. Yeah. Ito. Dito ka harap kasi Dito na. Guys, ako magkawak. ay kay Kaka. Talagang alis ako sa Q-Line. Last day work. So, Kasi hindi ka na binigyan ng work? siguro next week. Pero next week na yung last ko eh. Kaya parang 4 lang yata may dati back 2018. Yeah. 18 ka ba dito? Oh, 18. Pag 2018 yung Pilipino na truck driver. May mga Pilipino na pero sa loob mga mekaniko. Dati nag-hire pa sila dati pero may mekaniko yung hire nila. Apat lang si Griffith, si Kuya Ray, si yung kapatid ko, shout out si Kevin at saka ako. Yeah. Oh, nagsimula lang 4 na mga Sumunod driver. noon si Jeban, di ba? Pumasok si Jeban. Si J-Ban. And then pumasok sa Ruel, sa Landberg. Ikaw yata nauna, Mart eh. Hindi, si Jeban nauna. Hindi, sa kanila eh. Oh yeah. Yeah. Ngayon marami ng mga driver. Hindi lang nakakita sa vlog pero marami na. Siguro mga 15 na siguro, Mart, no? I'm not sure. Yeah, something like that. Iba sa sa bulk. Yeah. Yung sa fleet na pinuntahan ngayon nila, fleet nila Mark RGN, nagustuhan ko kasi talagang yung experience mo is lalaki talaga. Hindi lang sa maliliit na mga cargo. Yung sa pinakamalaki kasi dito meron talagang heavy haul eh. Isa lang yung isa, si Griffith. Magiging ganun ka kung talagang magsisimula ka dito. Sisimula ka dito, 7 axle, 8 axle, 9. Maraming training dito sa Q-Line na mabibuild up mo kung gusto mo talaga pumasok na maging truck driver, na ito talaga yung kung passionate ka sa trabaho ba. Pero kaso lang talagang about sa work at saka family, pipiliin ko talaga yung family ko kasi ganoon talaga isa sa sacrifice ko, tapos nahihirapan yung mga wife, di ba? Iba dito kasi kayo lang talaga eh. Walang yaya. Walang yaya. Kaya napilitan talaga akong mag-quit. Tapos iba-iba pa yung may 2 season, summer, winter. Mahirap. Mahirap din sa akin, sakit sa loob na iwanan ko yung Q-Line. Almost 7 years, mahirap talaga. Pero ganun talaga. Kaya ingat sa lahat. Keep on tracking. Grabe naman, iiyak naman to yung kasama ko. Hindi, may miss lang kita eh. Oo nga. May miss lang kita eh. Convoy tayo. Convoy pag may tayo, pagkakataon. So, well, yung decision mo is... Dati pa tayo eh, di ba? Nag-usap na kami ni Mark na soon talaga na mag-quit ako. Yeah. Kasi dito nga ang isang yung reason niya,
wala na kasi yung parents mo sa bahay, di ba? Yeah. Walang magbabantay yung mga bata. Mayroon pa siyang 8 Yeah. taka 14 si Kelsey. Malilit pa eh. So dito kasi sabi nga walang yaya na magbabantay. Eh ang asawa niya may work. Tapos si Manoy Malayo pa. naglulunghol. Yeah. Hindi not every night makakauwi. So walang kasama yung mga bata. Ganon din naman ako. Ako pasalamat lang ako today as of now kasi si Mackenzie nandyan pa sa akin na nahatid yung bunso. Nakapag-grocery sila, nadadalan yung mama niya kung anong mga gusto. Kasi nandyan pa si Kensley, nasa akin pa nakatira. But time soon na si Kensley matapos na sa kanyang university at makapag-decide na mag-work, then lalabas na sa aking puder, mapipilitan din akong i-give up itong aking long haul kasi meron pa akong 7 years old si Macaulay, si Kaufman, aking asawa. So, time soon, baka i-give up ko rin ng long haul dahil pipiliin ko yung yung aking family. Ngayon, tawag doon, yung ini-enjoy ko lang muna habang nandyan pa, ini-enjoy ko muna yung experience, kung saan saan nakakarating, masubukan ko lahat kasi this is only once in a lifetime. Tama. Okay? Hindi ka, like, pag pumasok ka sa deck, dito kasi hindi ka basta-basta agad makapasok sa RGM. Tama. Except sa ibang company, right? Yeah. Dito kasi, level by level, sabi ko nga, diba? By level by level. Titingnan yung performance mo, i-level up ka nila, ganyan. Kasi hindi basta-basta. Unlike sa ibang company na pag-apply mo, RGN ka agad. Dito hindi eh. By level. So, from the Yung scratch. training ni Q-Line, talagang hindi ka bibitawan sa daan na hindi mo alam. Yeah. Pag punta mo dun, pag lagay mo dito, alam mo talaga. Yeah. Yeah. Kagaya sa kagaya sa flat deck, step deck. Merong mga oversize dyan, di ba? May oversize. Doon pa lang, susubukan ka nila, bibilangin nila, nakailang oversize ka sa mga permit mo, pagbasa mo ng permit. Now, pag dumating ka sa mga ganito ng mga load, Mga lubid. mga lubid na, Specialized trailer. US more on US yung biyahe nila. And then kailangan doon, proficient ka sa pagbasa ng mga mapa at sa pag-intindi ng permit. Hindi rin siya madali, no? So ngayon pa lang, guwapo. Holy smoke. Pinalitan ng bagong gulong. So ngayon pa lang, ini-enjoy ko yung pagkakataon na habang si Kensley nandito pa sa akin, nakakaalis pa ako. Yung aking asawa may trabaho din, may full-time just like Mano, yung asawa may trabaho. So baka soon, maghahanap din ako ng trabaho na nasa Winnipeg na lang ako na makakauwi ako every night para kasama ko yung aking mga anak habang maliliit pa. So si Manoy, naiintindihan ko yung side niya, masakit sa akin. Oo. Para ko ng kapatid to talaga, yung dalawang si Kevin saka ito na aalis siya, hindi ko na siya makakasama sa biyahe. Sama kami ng ice road. So, pero naiintindihan ko yung side niya dahil for family, hindi man natin pwedeng i-keep siya na nandito siya kasi may family din siya na yung mga anak niya, kailangan din yung mga anak niya. Kaya, ganun, priority sa buhay. But ngayon, as of now, okay pa naman ako. Andiyan pa si Kensley. But si Manoy, well, good luck sa Yeah. decided ka na talaga. Oo. Kinausap ka sa opisina, di ba? Yeah. So, Kusimina, sabi ako nga, sure ba talaga ako lilipat? Sure talaga kasi mahirap talaga eh. Pero anong pinili mo na dito lang sa Dito lang sa Saskatchewan. Yeah. Saskatchewan lang. Yeah. No, Saskatchewan lang. Every night home. Yeah. Very nice. Kasi mahirap din kasi sa asawa ko na sa akin yung career pipiliin eh. May career din siya Yeah. na gusto niyang yung lalaki din yung experience niya, di ba? Yeah. Kaya Well, ganun Yeah, talaga. ganun talaga. Kailangan mong Oo, ganun i-sacrifice talaga. yung Yeah. gusto mo. nag-sacrifice siya eh. Sacrifice na rin Yeah. po na. Oo. Well, sa bagay, nandito ka pa rin naman sa tracking. Yeah. Pero yun nga lang, ibang company. Then, yeah, I hope na mag-enjoy ka doon. I'm gonna miss you. Miss you too. Ha? Oh. Pero pag nandito ako sa Sa pag Saskatoon. wala kang biyahe, Oh. kita pa rin tayo. Kita pa rin tayo. Ha? Oh, matik yan. Kain pa rin tayo. Kakain pa rin tayo. Mamumula pa rin yung mata mo. Hey, Jem, mag-gym na ako, guys. Ano pala to? Oh, sexy body na tayo dyan. Para na pala Oh, ano to, oh. yung Oh. Ladies and gentlemen,
The pride of Bukidnon, Rocky Boy. Patak na yun mga kandyan. Healthy living na. Oo, healthy living. Dito pala, healthy living naman to. Bubuhat ka ng chain, ang bibigat ng chain. Parati yung nagugutom dito eh. Yun lang. Kasi nga, Oo. pag pagod ka, Pagod gutom. ka, gutom eh. So, kailangan. Ay, sasabay ka na kay Manang pala mag-gym. Oo, mag-gym. Mag-gym kami. So, pag nakikita sa susunod, may abs ka na. Oh, dito sa mga puwit talaga. Oh. Puwit. Malaki mo yung puwit mo. Palaki ko yung puwit ko eh. Upos eh. Para ka na nakaganyan. Oo, ganyan. Oo, Well, anyway, yun nga, isa din ngayon as of now guys, ano talaga yung tawag dito? Slow. Yes. Isa, slow din kami. Then, it is lahat nga company is slow. Pero, maraming transport company. Mamimili ka lang kung ano yung gusto mong puntahan. Tanker, pagkain, flat deck. Ako kasi na-excite ako every load eh na Yeah, ito talaga. Nasa-challenge RGN, yes. challenge ako dito eh. Kung nandyan ka sa General Flight, pag mapunta ka dito sa RGN, parang hindi mo na gusto Yeah. bumalik dun eh. Yeah. Kasi challenging talaga to. Yeah. Challenging siya kasama sa resume mo na Kasi kahapon, yung dinala mo 16 wide yun. Yeah. Yung nag-video ako sa iyo, 16-1 you guys. Hindi basta-basta yun, talagang skilled. 16 Oh, wide. pag ma-deliver mo talagang masasabi mo talaga yung parang overwhelming ka ba na success. Ano, tawag doon? Safe and sound. Yeah. Pero basag ang salamin. Hindi, grabe yun. Grabe eh. Basag ang salamin. Hindi pa naman ako kinausap ni Bro. Wala man sa sinabi sa akin. Kaya So mamimiss mo to. Alam nyo ba, kwento ko lang sa inyo na first time ko nakita si Manoy before. Hindi pa kami masyadong close ni Manoy, yung kapatid niya si Kevin. Nasa pool hauling ako that time sa tanker. Oh. Inubertikan niya ako. Oversize siya oh. Sabi ko, Bin. Galing ka Ontario, di ba? Galing din ako Ontario eh, sa Trans-Canadawan. Ko, Bin, may Q-line dito, overtake. Ito yata kapatid mo eh. Overtake siya guys, doon sa aking tabi oversize. Gilid ako. Pagka-overtake niya sa akin, anong karga mo na? Parang bakal eh. bakal. Pagka-overtake niya sa akin, wala na, iniwan na ako, diretso na siya. Wow, tuli na. Sabi ko, one day soon, pagtrabaho din ako sa Q-line. Then nakita ko tong Q-line, nagkakarga ng mga ganyan. Doon sa Blue River, sa BC, ano yan? Blue River. Kita ko, sabi ko, tatrabaho din ako sa Q-line. Gusto ko matry yung mga Yes. challenging, you know? Dagdag sa kaalaman mo eh. Kasi galing na rin ako ng reefer, ng tanker. Nakahapper ng saglit for 6 weeks. Then itong RGN, dito ako na-excite masyado dahil permit, then yung mga dami mong kailangang isaksak sa utak mo eh. Mag-grow ka talaga. Yeah, mag-grow ka dito. Matured yung Then isa pa, pag umalis ka dito, kasi lalo pag safe ka, tatungin yung company, di ba? Oversize yung load mo, then papasok ka sa mga legal load na like mga reefer. yeah. Di ba, napaka ano na lang siya, easy na, parang ang bilis na lang Yeah. tanggapin. Galing ka sa mga oversized load, galing more ano kasi ang oversize eh, more on safety, di ba? So may nakita ka ng company dito? Tingin pa. Kaya Naghahanap ka ba? hanap kayo. Kaya comment below guys. Pero kung wala kang makita, may Tim Hortons din. Ha? 4 hours? Ganun lang talaga. Ha? Oh, Tim Hortons na siguro? lagyan ko kape ng para hindi ka makatulog. Hindi na lang ako bibili doon. Baka masobra pa sa Red Bull yung ilalagay mo eh. So anyway, yeah, best of luck kay Ken, Manoy Karts, the pride of Bukidnon, Rocky Boy. Yeah, but tuloy-tuloy pa rin yung reels mo. Wala na guys. Tuloy pa rin. Guys, ito yung aking bagong ngayon, Double. double. Hey sir, can I take your order, sir? Ganun na. Ganun na. So, paano? Sayang. Hindi, okay lang yun. After 10 years sa tracking, Ilang taon ka sa tracking? 10 years. 10 years na? Yeah. 7 years dito kay Q-Line? 7 years Q-Line. 3 years from other company? Yeah. Well, at least tracking pa rin naman. Tracking pa naman. Yeah. Then, iba na nga lang I don't know kung saan ka pupunta, but good luck, best of luck. Then, I hope na mag-meet pa tayo sa highway soon. Well, yeah. Tumabi ka na lang, pagkita mong Burdagol, tabi ka. Kasi, alam mo naman, ikaw, Tawag ako ng safety guys, your truck here.
Kasi kahit ikaw, oversize ka, overtake. Overtake talaga eh. O di pag kita mo na overtake over queue line, tabi ka na ako. Baka sabihin nila, bawal yan overtake. Hindi guys, basta 110 yung maximum. Yeah. Yung truck ni Q-Line is 100. Hindi naman sasabihin doon na bawal ka mag-overtake. As long as safe, pwede ka Safe, mag-overtake. yeah. Yes. Kasi may mga nagsabi kasi na before na nabasa ko na Baka mag-overtake eh. Grabe, Oh. lakas yung patakbo. oversize o overtake. Oh. Oversize ka na nga, overtake well. Yes. Wala kasing nakasulat sa signboard kasi nagbe-base tayo dito ng mga rules nila sa sign. No overtaking oversize. Di, huwag kang overtake. Kung no overtaking highway, no overtake. Pero Yeah. open highway, allowed ang overtaking, edi tatabi naman yung yung overtake mo kasi As kami let's ay govern ng oras dito. Ibig sabihin, may oras kaming hinahabol. Kaya hindi pwedeng pa kimbot-kimbot sa highway dahil may oras eh. Tapos lalo na oversized load. Yung daylight, yung sunrise, yung daylight namin, lalo pag winter time, paiksi ng paiksi, 8 hours na lang. So, there's no time na magpa-banjing-banjing ka sa highway. Kasi after 4 o'clock pag winter time, madilim na. Kailangan makahanap ka agad ng parking. Unlike kung summer kahit tapos na yung oras mo, marami pa ring araw. Just like this one. So thank you so much. Sayang, hindi talaga ako nakapag-ice road ng last one time kasi talagang kailangan na talagang makakaway ako every night. Yeah. So hopefully, ice road kayo ulit. I don't know. Yeah. Finger cross kung anong Yeah. meron. Mamimiss kita. Wala ka na sa ice road. Kung may ice road May man. ice road yan. So paano? Sige Mark, amping Mark. Guys, Salamat ingat, sa, thank you. Salamat sa mga memories Maraming natin. salamat. Memories natin dalawa. Yeah. No? Kumusta kay Manang? Parang tawag-tawag lang ta. Ha? Para mga kung magwan. Ha? Parang labing memory. Ano ba yung labing memory? In the memory of... Parang patay eh. Loko mo ako eh. In the memory of... Memory. Ano nangyari dyan? May memory. Huwag mong lagyan yung title ng memory. Hindi, ang title na ito, In the memory of... Hindi, in the loving memory na lang. Maligos ako. Okay, bye-bye. So anyway, yeah, tapos na tong natapos na tong gilid. Okay na. And ito ba to? Yeah, itong side din dito. Meron na rin siya. That's nice. So anyway, nakakalungkot man na si Ken aalis. At least sinabi na niya. Tatago sana namin yung but sinabi na niya na may miss ko si Manoy. Yeah. Dahil kasama ko siya sa convoy kami minsan, no? Yeah, wish na lang natin si Manoy sa kanyang new journey sa trekking dito sa Saskatchewan. So shower muna ako and then I think aalis na rin ako ng Saskatoon. Dadrive ako papuntang Regina para kunin yung aking load tomorrow papuntang shuttle.
Here I come. Oh, here I come. Magkano lang? Wala na ron. Dito madam, magpipili ka ng card. Kung saan yung card. Ate, 124 lang. Oh. Hindi, mamimili ka ngayon, te. Alin dito? Mamili ka madam. Bigyan na bakit po mamili? Ay, kung sinong mapili mo siya, yan ang pagbabayad. Ah, Alam ka ba? Ay, putang gano'n!